Dadako po tayo sa ating aralin. Ang version po muna ng Biblia na ating gagamitin ay Tagalog ang Biblia at King James Version. Lesson number 54 na po tayo sa ating ginagawang series sa Gospel according to Apostle John. Last Sunday po, pinag-aralan natin yung unang bahagi ng panalangin ng Panginoong Hesus dito sa John chapter 17, yung verse 1 to 8. At nakita natin yung tema, no, yung direction po sa bahaging iyon ng panalangin ng Panginoong Hesus ay tungkol sa ikaluluwalhati ng Diyos, na to glorify God, yung Father God. At ngayon naman po, sa iba pa at pagpapatuloy nating pag-aaral ang nilalaman ng panalangin ni Hesus bago sila magtungo sa halamanan ng Gethsemane, ay makikita naman natin dito yung patungkol naman at para naman sa lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo. Sa bahagi ng panalangin ito ng Panginoon, bagamat nakatuon sa mga alagad na kasama niya ang kanyang paghiling sa Ama, ay makikita din po natin na nakaukol din ito sa lahat ng mga sumasampalataya kay Jesus. Basahin po muna natin yung verse 20, yung huling talata ng ating mga pangunahing talata sa pag-aral natin ngayon. Para po makita natin na hindi lamang nakalimit sa prayer na ito ng Panginoong Hesus na para lamang sa 11 apostol na kasama niya noong mga sandaling ito, noong mga panahong ito. Sa verse 20 po, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. So sa bahaging ito ng prayer ng Panginoong Hesus, tinitingnan natin na ang panalangin na ito ay para nga sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya kay Kristo sa lahat ng panahon. Hindi lang yung mga apostol na kasama niya, hindi lang yung mga believers ng panahong yan, kundi sa lahat ng panahon, ang bawat sumasampalataya kay Jesus ay kasama po dyan sa ipinapanalangin or idinadalangin ng Panginoong Hesus sa Ama. Dahil sabi nga po, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, hindi lamang yung 11 apostol na kasama niya ang ipinagpipray ng Panginoon sa Ama, kundi sila rin naman na mga nagsisisampalataya sa akin. No? But for them also, ang lahat ng mga nagsisisampalataya kay Kristo. At pagkatapos po, sa panalangin ding ito ng Panginoon, tinukoy ni Jesus kung paano ang mga tao ay sumampalataya sa Kanya. Sabi po, sa pamamagitan ng kanilang salita. Kanilang salita. Sino yung tinutukoy dyan? Yung mga apostol. Lahat ng mga sumasampalataya sa pamamagitan ng mga salita ng mga apostol. Ibig sabihin po, sa pamamagitan ng mga pangangaral na ginawa ng mga apostol. Gaya natin, nagkaroon tayo ng pananampalataya kay Kristo sa pamamagitan ng tinanggap nating mga aral at pangangaral ng mga apostol. Kung hindi sila nagsimula, nagpatuloy at nagmusumikap noon, hindi makakarating sa atin ngayon ang salita ng Diyos na itinuro ng Panginoong Hesus sa mga apostol. Kaya kasama tayong lahat sa panalangin ito ng Panginoong Hesus. Kasama sa panalangin ito ng Panginoon, lahat ng mga nagsisisampalataya sa Kanya, hindi lamang sa panahon nila na yan, kundi maging sa buong panahon ng kasaysayan, hanggang sa panahon natin, at sa mga susunod pang mananampalataya pagkatapos natin. Dito po makikita natin yung lawak ng damdamin ng pagmamahal at laki ng pagmamalasakit ni Jesus para sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya sa Kanya. Okay po, sa diwang iyan, pag-aralan na ito pong prayer ng Panginoong Hesus ay hindi lamang naka-address sa 11 apostol na kasama niya, kundi kasama tayo at lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoong Hesus ay idinadalangin niya sa Ama. Sa diwa pong ganon, pag-aralan natin itong bahaging ito ng panalangin ng Panginoong Hesus. Dito po sa yung panalangin ni Hesus sa lahat ng mga mananampalataya. Sa verse 9 po, idinadalangin ko sila. Yung sila dyan, particular nga po, tumutukoy sa 11 apostol. And again, pag tinalo natin kasi sa verse 20, no, yung kanina, sinimula nating paalala, yung kaisipan o ideya ng prayer na ito, sumasalamin nga din po sa lahat ng mga sumasampalataya sa Panginoon.
na hindi lamang ang mga apostol, hindi lamang yung mga mananampalataya sa panahon nila, kundi tumatagos ito para sa lahat ng mga tunay na sumasampalataya kay Kristo hanggang sa panahon natin ngayon. At maging sa darating or sa susunod pa ng mga mananampalataya. So, yun yung idinadalangin ng Panginoong Hesus. Tapos sabi pa po, hindi ang sanlibutan ang idinadalangin ko. Yung sanlibutan naman, o yung world na tinutukoy dyan, ito yung mga hindi sumasampalataya kay Jesus. Mga tao po na unbelievers. Sila yung hindi idinadalangin ng Panginoong Hesus. At sa pagpapatuloy po, tinukoy pa ni Jesus yung mga ipinagpipray niya. Sabi po dito, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo. Hindi raw yung sanlibutan ang pinagpipray niya, kundi yaong mga sa akin ay ibinigay mo sapagkat sila'y iyo. So, ang pinagpipray ng Panginoong Hesus, mga sumasampalataya sa Kanya, ayon po dito, ay galing sa Ama. Ay yung mga ipinapanalangin ng Panginoon na ibinigay sa Kanya ng Ama ay galing din po sa Ama. Sila yung sinasabi ni Jesus sa verse 6, last time na talakay natin yan, dito pa rin sa chapter 17, na mga ibinigay ng Amang Diyos kay Jesus ang Kanyang mga alagad na tinutupad ang salita ng Ama. Ito po yung verse 6. Ipinahayag ko ang iyong pangalan sa mga tao na ibinigay mo sa akin mula sa sanglibutan. Kasama tayo dito. Idinadalangin ni Jesus dahil hindi tayo, bilang mga mananampalataya, hindi tayo taga-sanlibutan. Ang mananampalataya ay ang tumutupad ng salita ng Diyos. Sila po yung ibinigay ng Diyos sa Panginoong Hesus na ipinagpipray ng ating Panginoon. At sa verse 10 po, sabi po dito, at ang lahat ng mga bagay ay iyo, at ang mga iyo ay akin. At ang lahat ng mga bagay ay iyo, all that things are mine are yours, and yours are mine. At ang mga iyo ay akin. Sa pangkahalatan naman po, lahat naman talaga ng mga bagay, pag-aari yan ng Diyos. Pero ayon dito, kung ano ang sa Diyos, iyon din po ang sa Panginoong Hesus. Sa konteksto naman dito, ang tinutukoy ni Jesus ay ang mga believers, na yung mga mananampalataya sa Kanya, ang Kanyang mga alagad. Yun yung galing sa Ama, ibinigay sa Panginoong Hesus. Pag-aari ng Ama, pag-aari ng Panginoong Hesus. Sila yung lahat ng mga bagay na binabanggit dito, nasa panig ng Diyos. At sa Diyos at ang mga ito ay kay Kristo din. So, lahat ng mga tao, particular, lalo na po sa yung mga mananampalataya sa Diyos, ay sa Diyos yun. At, ayun pa nga po dito, sabi ng Panginoon, kay Jesus din. Sabi pa, at ako'y lumuluwalhati sa kanila, and I am glorified in them. Lumuluwalhati ang Panginoong Jesus sa mga sumasampalataya sa Kanya. Napaparangalan. Naluluwalhati ang Panginoong Jesus ng mga alagad niya. Paano po? Sa yung mga believers, sa kanilang pagpapatotoo sa pamamagitan ng pangangaral at sa pamamagitan ng kanilang buhay at pamumuhay, lumuluwalhati o naluluwalhati o napaparangalan ang Panginoong Hesus. Ang idea po dito, parang ganito na sinasabi ng Panginoong Hesus mula sa verse 9 kanina, yung binasa natin hanggang dito sa verse 10. Kung ipaparaphrase natin, yung sinasabi or pinapanalangin niya, parang ganito Ama, itong mga alagad ko, ang nagtataguyod ng aking karangalan ay magtataguyod din sa iyo. Idinadalangin ko itong mga alagad na magkaroon sila ng kinakailangan nilang biyaya upang igalang nila ang aking ebanghelyo. Yun yung prayer ng Panginoong Hesus at ipahayag ito sa maraming tao. So, ganun po yung idea ng nilalaman ng prayer ng Panginoong Hesus. Simula dyan sa verse 9 at dito nga po sa verse 10. At sa kasunod sa verse 11, at wala na ako sa sanlibutan, at ang mga ito ay nasa sanlibutan, at ako'y paliriyan sa iyo. So, aalis na si Jesus sa sanlibutan. Tapos na yung kanyang mission dito sa kanyang pagkakatawang tao, at babalik na siya sa Amang Diyos. Yung kanyang mga alagad, yung mga ito, at ang mga ito,
Na tinutukoy po diyan na maiiwan sa sanlibutan. Yung mga alagad kasama or naririto sa sanlibutan kasama yung masasamang tao at mga kaaway ng ebanghelyo. Ibig sabihin po, ang kanyang mga alagad ay asahang sasailalim sa mga pagsubok, paghihirap at pag-uusig. At kaya ganito yung panalangin ng Panginoong Hesus sa ganong sitwasyon at maaaring kaharapin ng mga alagad, kailangan nila ng proteksyon na katulad na proteksyon na ibinibigay ng Panginoong Hesus nung sila ay magkakasama pa. Kaya ang panalangin ni Hesus para sa mga iiwanan niyang mga alagad, Amang banal, ingatan mo sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. Ingatan mo sila, Ama. Ibig sabihin, bigyan sila ng Amang Diyos ng protection. No? Yun yung hinihiling ng Panginoong Hesus para sa mga mananampalataya na iligtas, na tulungan sila sa mga kahirapan at mga pag-uusig na posible nilang pagdaanan at kaharapin. Ano yung layunin ng ganyang pagsamo ng Panginoong Hesus na humihiling siya ng ganyan para sa kanyang mga alagad? Ang sabi po, upang sila'y maging isa na gaya naman natin. Maging isa ang lahat ng mga alagad ni Hesus. Maging isa ang lahat ng mga mananampalataya ng Panginoong Hesus kung paano o kagaya ng pagiging isa ng Ama at ng Anak. Yung pagiging isa po, hindi yung literal na pagiging as in isa. Isa yung Ama at isa ang Ama at si Jesus. Hindi po ganun yung tinutukoy ng Panginoon dito. Tinawin natin ng konti, no? Kasi may mga nagtuturo na, masasabi natin maling aral. Kasi sinasabi nila, ang Ama po at ang Anak ay isa lang. Na ang Ama ay siya rin si Jesus. At si Jesus, siya rin daw po yung Ama. Hindi po ganon yung sinasabi dito ng Panginoon na sila ay iisa ng Ama. Kasi po, makita naman natin dito, hindi naman nanalangin si Jesus sa sarili niya eh. So, hindi iisang personahe, kundi dalawang personahe na merong ganap na pagkakaisa o unity sa lahat ng mga bagay. Ito yung pagiging isa na nais ni Jesus, na dalangin ni Jesus na mangyari, na ang lahat ng kanyang mga alagad ay magkaroon ng ganap na pagkakaisa or ganap na unity, tulad ng pagkakaroon ng ganap na pagkakaisa ng Ama at ng Panginoong Hesus. So, papatuloy po sa verse 12, samantalang ako'y sumasa kanila while I was with them in the world. Ito yung buong panahon na kasama ng mga apostol si Jesus sa loob ng halos 3.5 taon ng ministeryo ng Panginoong Hesus dito sa lupa. Ano po ang naging isa sa mga katungkulan ng Panginoon nung magkakasama sila ayon sa kanyang prayer? Ay iningatan ko sila sa iyong pangalan, yaong mga ibinigay mo sa akin. I kept them in thy name, those that thou gavest me. Dito po parang sinasabi ng Panginoong Hesus na kanyang iningatan ang kanyang mga apostol o itong 11 alagad na kasama niya na manatili sa pangalan ng Amang Diyos. Iningatan ni Jesus na maging tapat ang kanyang mga apostol sa kanilang pananampalataya sa Ama. At maaari din nating sabihin na sa pangalan ng Amang Diyos, yung sa iyong pangalan, binabanggit po dyan, ibig sabihin sa otoridad na ibinigay ng Ama kay Jesus ay iningatan ng Panginoong Hesus ang mga alagad niya na ibinigay naman sa kanya yon ng Ama, na pag-aari at galing sa Ama. Iningatan sila ni Jesus hindi lamang sa physical na kalagayan, kundi higit sa lahat tungkol sa aral, tungkol sa doktrina at katotohanan. Yun talaga, iningatan talaga itong mga alagad na ito ng Panginoong Hesus, hindi lang sa physical, kundi sa mga aral at doktrina at katotohanan. At sabi pa po, at sila'y binantayan ko, at isa man sa kanila'y walang napahamak. I have kept, and none of them is lost. Binantayan sila ng Panginoong Hesus upang huwag sila maagaw, hindi sila ma-lost, hindi sila mapahamak, hindi sila maagaw ng kaaway. Pero meron isa sa kanila na pahamak eh. Sino daw po at bakit napahamak? Sabi po dito,
kundi ang isang anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. So, si Judas Iscariote po yung tinutukoy dito na napahamak. Hindi dahil hindi siya iningatan. Napahamak si Judas bilang katuparan na rin ng nakasulat sa lumang tipan. But the son of perdition, that the scripture might be fulfilled. Kaya napahamak yung anak ng kapahamakan upang matupad ang kasulatan. Sa verse 13, ngunit ngayon ay napaririyan ako sa iyo. Muli po sa kanyang panalangin sa Diyos Ama, sinasabi din po ni Jesus na siya ay aalis at babalik na or tutungo na sa Ama. Para sa mga alagad na kasama niya, para itong muling pagpapaalam sa kanila na aalis nga ng Panginoong Jesus. Bakit parang pagpapaalam? Alalahanin po natin itong mahabang prayer na ito. Naririnig ito ng mga alagad. Panalangin ito ni Jesus sa Diyos na naririnig din ng mga apostol. Kaya pag narinig nila na pupunta, tutungo sa Ama ang Panginoong Jesus, para na rin itong pagpapaalam muli kasi na ilang beses na nabanggit sa kanila ng Panginoong Jesus. Pagpapaalam muli na aalis nga ang Panginoon. At sa pagpapatuloy po, at sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanglibutan. Ano po yung sinasalita ni Kristo dito? Yung sinasabi niya na sinasalita ko ang mga bagay na ito sa sanlibutan, maaaring tumutukoy po yan sa mga sinalita ng Panginoong Jesus. Mula pa po sa, kung babalikan natin yung chapter 13 hanggang yung mga last na mga instructions, mga huling tagubilin niya para sa kanyang mga alagad. At sa context dito, yung mga sinasalita ni Jesus dito mismo sa kanyang panalangin. Pwede din po yun. No? Yung prayer na sinasalita ng Panginoong Jesus dito sa Ama. Yung mga naririnig ng mga alagad. Yun yung maaari din pong sinasalita niya sa sanlibutan. At di ba, sadyang naisulat pa nga ito na naging bahagi siya ng Biblia para malaman din natin. Para marinig din natin ang mga sinalita ni Jesus. Salitang mga sinasalita niya noon noong nandito pa siya nagmi-ministeryo sa lupa. Bakit sinasalita ito ni Kristo? Para saan? Ayon dito, upang sila'y mangagtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. So, yung sinasalita niya ay yung maaring yung mga huling tagubilin niya at kasama yung pananalangin niya. Para saan? That they might have my joy fulfilled in themselves. Upang ang kagalakan o yung joy ni Kristo ay matamo ng kanyang mga alagad. At hindi ito ordinaryong kagalakan lang, no? Kasi isang kagalakang ganap. Yung kagalakang ganap mula yan o dahil sa salita ni Kristo. At yung ganap sa wikang Grego, itong fulfilled, ibig sabihin po niyan, upang gawing punong-puno. Itaas ang antas. Kung may kagalakan itaas yung antas. Kung may kagalakan punong-puno. Magbigay ng satisfaction. Makumpleto. Punuan. No? Sakdal yung ganap or perfect. Kaya sinasalita ni Kristo ang mga sinasabi niya dito sa kanyang panalangin at maging sa kanyang mga tagubilin ay upang ang kagalakang ibinibigay niya sa kanyang mga alagad ay lalong maging punong-puno, maging siksik na kagalakan. Maitaas ang antas ng kanilang kagalakan. Tandaan po natin, no? Ito yung mga panahon na nag-aalala, nalulungkot yung mga apostol. Kasi yung kanilang leader na inaasahan, nagpapaalam nga sa kanila. At nagpapaliwanag, tinuturuan sila na kailangang mangyari yon, na iiwanan sila. So, dito sa panalangin at mga huling tagubilin na sinasalita ng Panginoong Hesus ay upang magkaroon sila ng kagalakang ibinibigay sa kanila ng Panginoong Hesus. Kaya sa atin naman po ng mga mananampalataya ngayon, ang mga salita ni Kristo o sa pamamagitan ng salita ng ating Panginoong Hesus, napapasa atin ang
kagalakan ni Kristo, upang sila'y magtamo ng aking kagalakang ganap sa kanila rin. So, hanapin natin ang kagalakan na ito at asahan natin na matatamo natin ang kagalakan ni Kristo sa tuwing nakikinig tayo ng kanyang salita. Sa tuwing nakikinig tayo ng kanyang mga sinalita. At yung kagalakan na yun, hindi nga po ordinary. Isang kagalakan yun na hindi kayang agawin o kaya kagalakan nyo na hindi kayang maapektuhan ng mga negatibong pangyayari sa ating paligid. Hindi aalisin yung negatibo, hindi aalisin yung paghihirap at mga pag-uusig dito sa sanlibutan. Pero pinagkakalooban tayo ng kagalakan ganap ng ating Panginoong Hesus. Hindi kayang maialis ng mga paghihirap. Hindi kayang maialis ng mga pag-uusig at mga pagsubok. Yun ang joy o kagalakan na inaalok ng salita ng Panginoon. Sa verse 14, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. Ibinigay ni Jesus sa mga alagad yung mga aral, yung mga doktrina, yung mga katuruan, yung mga katotohanan na mula sa Amang Diyos. Kaya sabi niya, ibinigay ko sa kanila ang iyong salita. I have given them thy word. Ano ang naging resulta ng pagtanggap naman ng mga alagad ng salita ng Diyos na ibinigay ng Panginoong Hesus? Ito po. At kinapuotan sila ng sanlibutan sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, gaya ko naman na hindi taga-sanlibutan. Kinapuotan yung mga mananampalataya ng sanlibutan na uusig ng sanlibutan. Muli po, nagpapaalala naman ito sa atin na ang mga mananampalataya, ang mga Kristiyano ay talagang makakaranas ng mga paghihirap, makakaranas ng pag-uusig ng sanlibutan, kapopuotan ng sanlibutan. Ayon pa dito, sapagkat hindi sila taga-sanlibutan, kagaya ng Panginoong Hesus na hindi taga-sanlibutan. At sa verse 15, hindi ko idinadalangin na alisin mo sila sa sanlibutan. So, malinaw po na yung sitwasyon ng mga alagad na nasa sanlibutan, makakaranas ng mga pagsubok. Haharap sa mga pag-uusig. Yung mga mananampalataya na nasa sanlibutan ay mahihirapan. Pero hindi ipinag-pray ng Panginoon na maalis yung mga alagad sa sanlibutan. Mas alam ni Jesus kung ano yung mabuti sa atin. No? Kung ano yung mabuti sa kanila, kung ano yung mabuti sa ating lahat. Mabuti sa mga alagad na sila ay magtiis at sa challenging na paraan, ipalaganap ang kaalaman sa pangalan ni Jesus. Kapopotan, pero mananatili sa sanlibutan ang mga alagad sa layuning ipagpatuloy ang paghahayag ng salita ng Diyos at ipakita yung kapangyarihan ng Ebanghelyo at ito ay palaganapin. May purpose, no, kung bakit tayo nandito sa sanlibutan. Bakit hindi pa tayo isinama? Bakit hindi pa tayo isinama pabalik ng Panginoong Hesus sa kanyang Ama? Meron pang purpose, no? Ipakita ang kapangyarihan ng Ebanghelyo para makatawag pa ng mga taong magbalik loob sa Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Kristo. Mahirap yon. Mahirap yan sa kanila. Mahirap yan sa atin ngayon bilang mga mananampalataya. Kaya ang dalangin ng Panginoon sa Ama, kundi ingatan mo sila mula sa masama. Ang prayer ng Panginoon, maingatan ng Diyos ang mga alagad mula sa masama. Yung masama po, yun yung tumutukoy sa anumang bagay na hindi mabuti sa Diyos. Masama sa paningin ng Diyos. Maring idinadalangin dito ng Panginoong Hesus na maingatan yung mga alagad, yung mga mananampalataya ay maingatan mula sa mga tukso. Maingatan mula sa mga paggawa ng kasalanan at kasamaan. Maingatan mula sa pag-atake ng kalaban, pag-atake ni Satanas, para sila ay tuksuhin, para sila ay matalikod sa pananampalataya. So ang prayer ng Panginoong Hesus, maingatan sila ng Ama mula sa masama. At sa verse 16, hindi sila taga-sanglibutan, nagaya ko naman na hindi taga-sanglibutan. Kaya yung hiling ng Panginoong Hesus. Inulit niya dito, yung nasa verse 14, no? Pagbibigay din po ito na sa kalagayan na yung mga alagad ng Panginoong Hesus ay dahil
wala sa home court advantage, no? Hindi taga sanlibutan, nakalantad sa panganib ng lugar na kinalalagyan nila. Yan po yung nais bigyan ng diin dyan. At sa kasunod po, sa verse 17, pakabanalin mo sila sa katotohanan. Sanctify them through thy word, truth. Ang ibig sabihin po ng pakabanalin or sanctify ay ibukod, set apart. Ibukod para sa special na kasiyahan at paggamit ng Diyos. Set apart. Merong paggagamitan. Nagpapahiwatig ng kabanalan. Nakahiwalay sa katiwalian ng mundo. Na kahiwalay sa kasamaan upang magamit na kasangkapan ng Diyos. Ayan yung sanctify. Set apart. Pakabanalin. Ang kabanalan po ay pagiging katulad o direksyon na katulad sa Diyos. Meaning po, hindi gaanong nakakapit sa sanlibutan. Hindi nakakapit sa masasamang pag-iisip at sa mga masasamang hilig. Hindi nakakapit sa maruruming pagnanasa ng laman. Kaya yung prayer ng Panginoon, pakabanalin mo ang mga mananampalataya. Pakabanalin sa katotohanan. So, ano po yung katotohanan? Ang salita mo'y katotohanan. Ang salita ng Amang Diyos ay katotohanan. Yung salita, yung katotohanan ay mga aral, mga doktrina ng Diyos na ibinigay sa Panginoong Hesus at ibinigay naman ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Yan yung katotohanan na magpapabanal sa mga tao. Dalas nating makutong talatang ito kasi ito yung nagpapatunay na hindi maaaring maniwala lamang tayo sa Diyos na hindi tayo bumabatay sa kanyang salita. So, hindi maaaring sabihin natin na tayo po ay mga Kristiyano ngayon pero hiwalay tayo sa salita ng Diyos. Hindi nagtatagpo, no? Nasasabihin natin na tayo po ay tagasunod ng Panginoong Hesus pero wala tayong pagpapahalaga sa salita ng Diyos. Hindi pwedeng sabihin lang natin na naniniwala tayo sa Diyos, na tayo ay mga Kristiyano, pero hiwalay tayo sa salita ng Diyos. Sa verse 18 po, kung paanong ako'y iyong sinugo sa sanglibutan, sila'y gayon ding sinusugo ko sa sanglibutan. Ang dalangin po dito ng Panginoong Hesus, kung paano siya pinadala ng Diyos sa mundo, sa sanlibutan, upang magampanan ang kanyang misyon sa kaligtasan, ganon din po, pinapadala niya, sinusugo niya ang kanyang mga alagad, isinugo sa mundo para ipagpatuloy ang kanyang gawain at misyon. Misyon po na ipalaganap ang mga aral ng Ebanghelyo ng kaligtasan. Ibig sabihin po, bagamat ito ay prayer ng Panginoon, nagpapaabot naman ito ng ideya na ang kanyang mga alagad ay merong mahalagang papel na ginagampanan sa pagpapalaganap ng mensahe ng kaligtasan. Ng mga mananampalataya at mga alagad ay merong mahalagang tungkulin sa pagpapalaganap ng pag-ibig ng Diyos sa buong mundo. Kaya nga tayo naman po dito sa ating kongregasyon, sa abot ng ating kakayahan at sa tulong ng Diyos, tinitiyak natin na yung mga aral o yung mga doktrina na ating itinataguyod ay nakasalig sa mga aral ng mga apostol na isinugo ng Panginoong Hesus. At bunga naman po ng pagkatamo natin ng aral ng mga apostol na nakasalig sa salita ng Diyos, kasama tayong lahat ng mga sumasampalataya kay Kristo, kasama tayo sa panalangin ito na sinusugo din ni Kristo upang ipangaral ang Ebanghelyo ng kaligtasan. Mas linaw po ang kaugnayan natin dito sa tinatawag na The Great Commission, yung tagubilin ni Jesus bago po siya umakyat sa langit, na gawin nating mga alagad ang lahat ng mga tao at ituro sa kanila yung lahat ng mga bagay na iniutos at itinuro sa atin ni Kristo.
So, parte din po tayo ngayon ng misyon na iniwanan ng tagubilin, mga isinugo ng Panginoon. Kung paanong ako yung isinugo sa sanlibutan, sila'y, yung mga mananampalataya, mga alagad, gayon ding sinusugo ng Panginoong Hesus sa sanlibutan. Kaya bago siya umakyat sa langit, binigyang linaw niya na yan na nag-iwan siya ng Great Commission. At sa verse 19, at dahil sa kanila'y pinabanal ko ang aking sarili, and for their sakes I sanctify myself. Hindi naman dahil hindi banal dati si Kristo, no? Kaya sinasabi niya dito na pinabanal niya ang kanyang sarili. Hindi po ganoon, no? Dahil alam natin na ang Panginoong Hesus ay likas na banal. So, dito po ang sanctify, ang salitang ginagamit dito na pinabanal, set apart, diba yung kanina talakay natin. Sinasabi po ng Panginoon, siya mismo sa katotohanang isinugo siya ng Ama, ibinukod niya o sanctify, inihiwalay niya ang kanyang sarili. Inilaan niya ang kanyang sarili sa paglilingkod sa Amang Diyos para sa kaligtasan ng mga tao, upang maging mabuting halimbawa at dapat sundan ng mga tao. Sabi po dito, upang sila naman ay mangagpakabanal sa katotohanan. Kaya inilaan ni Kristo ang kanyang sarili para sa gawaing pagliligtas ng Diyos, upang ang mga alagad niya ay ilaan din ang kanilang sarili para sa gawaing pagliligtas ng Diyos. At ito ay gagawin nila sa pamamagitan ng katotohanan na salita ng Diyos. At yung they or sila, lahat ng mga sumasampalataya yan kay Jesus. Hindi lang sa panahong yan. Hindi lang sila nung panahong ito. Pinabanal ng Panginoon ang kanyang sarili upang ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay mangagpakabanal sa katotohanan. So following Jesus, no? Christ-likeness. Pinabanal niya ang kanyang sarili upang ang lahat ng sumasampalataya sa kanya ay mangagpakabanal. Hindi lang sila noon, kundi maging tayo din po sa panahon natin ngayon. At dahil nga po sa verse 20 na binasa natin kanina, hindi lamang sila ang idinadalangin ko, kundi sila rin naman ng mga nagsisisampalataya sa akin sa pamamagitan ng kanilang salita. Kaya kasama tayo sa ipinapanalangin ng Panginoong Hesus sa Ama. At kasama tayo sa na kung paano namuhay ng may kabanalan ang Panginoon, ay hinihikayat din tayong mamuhay ng may kabanalan. Kaya po sa bawat pag-aaral natin ng Biblia, sa pag-aaral natin sa Ebanghelyo ayon kay Apostol Juan, maging sa pag-aaral natin sa bahagi ng panalangin ito ng Panginoong Hesus, ang lahat ng mga katotohanan na ating tinalakay, lahat po yon merong kaugnayan sa atin. Meron tayong connection, meron tayong kaugnayan. Ang matututunan natin sa panalangin ito ng Panginoong Hesus ay dahil para sa ating lahat ito, nakasama po tayo dito. So ang message nito sa atin, tayo ay pinabanal sa pamamagitan ng ginawa ni Kristo sa krus, na tayo po ay pinabanal din ng salita ng katotohanan. At habang nagtitiwala tayo sa Panginoong Hesus at iniaalay natin ang ating mga puso sa pagsunod sa kanyang kalooban, maaari tayong mamuhay ng banal at walang kapintasan sa gitna ng makasalanang mundo, sa gitna ng makasalanang sanlibutan. Pwede pala tayong mamuhay ng may kabanalan at walang kapintasan habang nagtitiwala tayo sa Panginoong Hesus. Parang hirap, no? At tila imposible para sa atin. Pero ang kabanalan po, yan ang prayer para sa atin ng Panginoong Hesus. At siya ay namuhay ng may kabanalan para meron tayong halimbawang susundan. Ang pinag-aralan nating panalangin ito ay salita ni Jesus sa atin ngayon. Nawa po ang layunin ng Panginoon ay mapa sa atin din na magkaroon tayo ng pagkakaisa, na magtamo tayo ng kagalakang ganap at mamuhay tayo ng may kabanalan. Ang mensahe ng salita ng Diyos para sa atin sa araw na ito. Maraming salamat mga kapatid. Purihin natin ang Panginoon. Itatapos na po tayo. Tayo po ay manalangin.